At isa sa mga nararanasan natin sa pang-araw-araw natin, yung parang feeling ba natin nagkukulang tayo. Parang lagi tayong, pag sumasapit na yung end of the month, ngayon, bilang lagi nating na-experience, yung para bang mayroon tayong mga bagay na pinagkukulangan. Yung para bang napipil natin, pagka malapit na yung katapusan, malapit na yung mga notice ng mga bill, yung kung ano-anong mga dumarating sa ating utility payment, lagi natin napapansin na notice ay parang malapit nang maubos o kinakapos tayo. Kahit na ano ang pinaggagawa natin na trabaho, pagbibigay natin ng effort para kumita ng malaki, ay hindi tayo nagiging satisfied. O, di ba? Yun ang mga kadalasang experience. Pero, kamusta ba yung paraan? Paano natin minamanage yung ating nare-receive na mga blessing mula sa ating trabaho, mula sa ating mga sideline? Araw-araw ba tayong nagre-record ng mga expenses na meron tayo? At kung sumusweldo tayo, may natitira ba na bahagi ng ating extra para doon sa mga araw na namimiligro na yung budget? Yun yung mga kadalasan nagiging pressure sa atin during our daily life. Para bang, ginawa mo ng lahat pero parang kulang ka pa rin. Kahit na anong effort mo, hindi pa rin masatisfy yung iyong ginagawa. So, kapag na-experience natin to, natetempt yung iba sa atin na ikumpara yung ating sarili sa iba. Kinukumpara natin doon sa mga kilala nating mga alam natin na parang hindi naman to naghihirap o parang wala siyang na-experience na mga problema na kagaya nung na-experience ng mga pangkaraniwan sa atin na yung end of the month na medyo sa pamasahe nag-aalala na tayo. Kinukumpare natin at dahil doon nakikita natin na parang kulang yata yung aking mga ginagawa sa kabila ng maraming pagod ko na. Ngayon, bago mo sila gawing role models, bago mo pa sila gawing role models sa financial goals mo. Ibig sabihin, may nakita kang mga tao, kapitbahay mo, para namang napakaraming panggastos nito. Pero bago mo sila gawing role models, tingnan muna natin yung ating sarili. Yung mga nalaman natin at na-experience natin sa buhay natin. Balikan natin yung mga mahalagang kwento na alam natin buhat sa Bible. Di ba meron tayong isang istorya sa Biblia, yung panahon na nakalaya ang Israel sa slavery sa Egypt. Sila ay naglakbay sa wilderness at doon sa wilderness ay hindi sila naka-experience ng kahit na anumang problema sa pagkain. Dahil araw-araw, meron silang nare-receive na mana. At habang sila'y naglalakad, hindi nila na-notice na yung kanilang mga suot na tsinelas ay hindi na uupod hanggang sa sila ay makarating sa promised land. Pero nung kumukunti na yung mga supply ng kanilang pagkain, imbis na makita yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila habang sila'y naglalakad sa wilderness, nag-start silang mag-complain. May dahilan kung bakit itinuro ni Jesus that we should pray for our needs on daily basis. This is meant to teach us to depend to the Lord at hindi sa ating trabaho, hindi sa ating sitwasyon, hindi doon sa dahil sa talent o abilities na meron tayo. Kung magaling tayong gumawa ng pera o pagkakapirahan, it is not about your abilities, but what God is doing para magkaroon ka ng opportunity dyan sa mga abilidad mo. Kasi pwede kang magaling, pero kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng way para magkaroon ng oportunidad, you will not get it. Sa Kanya lang tayo pwedeng humugot ng tunay na security. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. When He say to the people of Israel during that time, na nasa wilderness sila, huwag kayong kukuha ng higit para sa araw na ito. Sapagkat bukas, meron uli kayong bagong darating. Kaya pag sinabi ng Diyos, that you trust me, anong sabi doon sa itinuro ni Jesus sa dasal, doon sa our Lord's Prayer, sa Matthew 6:11, bigyan mo kami ngayon ng pagkain araw-araw.
ito ay mismong tinuro ni Jesus that we should ask God on daily basis. Ang ibig sabihin ng Diyos, that we will depend on Him daily. Hindi yung today, you want to have a blessing, at dahil may blessing ka na, you will keep it and you will make sure that tomorrow, you will have the same benefits kung ano yung na-receive mo ngayon. No. God wants you to experience a daily fresh of blessing araw-araw.